Magandang araw sa lahat. Sa nakaraang episode, nasaktan si Namgang Dizo na para bang siya'y nakukuryente. Hihihi, tanga ka, inisip mo ba na ang yin-yang mind art ay madaling makuha? Ramdaman mo ito hanggang sa buto. Pakiramdam mo ba na ito ay isang bagay na madaling makuha ng isang baguhan na tulad mo? Ang lakas ng loob mo. Sambit ng maltong ito. Samantala, sinabi ni Namgang Dizo na alam niya na hindi siya dapat matuto ng martial arts. Dagdag pa niya, gusto lang niyang mamuhay ng masaya. Gayunpaman, sa puntong ito, ang kanyang kamalayan ay nagiging malabo dahil sa init. Iniisip din niya na nagsisimula na siyang makakita ng kakaibang hallucinations. Nako, hindi ako titigil kung mamamatay rin naman ako. Wika ni Namgang Dizo. Gayunpaman, iniisip niya kung kailangan niya bang painitan ang malamig at palamigan ang mainit. Bilang resulta, nagulat ang maltong ito at hindi siya makapaniwala sa ginawa ni Namgang Dizo. Ayon sa maltong ito sa kanan, naisip ni Namgang Dizo na pagsamahin ang dalawang magkasalungat na enerhiya ng walang takot. Dagdag pa niya, lubos niyang susuriin ang matapang na paghatol na iyon. Ngunit tinanong niya kung naisip ba ni Namgang Dizo kung mananatili bang hindi masasaktan ang kanyang katawan. Sa sandaling ito, sumisigaw si Namgang Dizo na para bang siya ay lubos na nasasaktan. Sa kasalukuyang panahon, sa manor ng Patriarch, sinabi ni Patriarch Han Chol kay Dr. Li Han na kapag nasabi at tapos na ang lahat, dahil isa ding martial artist si Dr. Li Han. Tinanong niya ito kung tama ba siya na alam niya kung ano ang Taiji. Kaya tinanong ni Dr. Li Han ang Patriarch kung iyon ba ang palaging chismis ng mga tao sa sekta ng Wudang. Sa isang iglap, sinabi ni Patriarch Han Chol na tama ito. Dagdag pa niya, kahit na wala talaga silang alam, pinag-uusapan pa rin nila ito na para bang sila ang may pinakamalalim na pangunawa dito sa mundo. Ngunit si Dr. Li Han ay nalito. Gayunpaman, ayon sa kanya, yin at yang, ang mga enerhiya na bumubuo sa Taiji, ay kung saan nagmula ang langit at lupa. Pagkatapos ng paglikha ng langit at lupa, nagsama-sama sila upang likhain ang mundo at lahat ng naririto. Nakabuo ito ng mga bagong order tulad ng 4 na anyo, ang 5 elemento, ang 8 trigram, at ang 64 hexagrams. Kaya sinabi ni Dr. Li Han na alam niya iyon. Dagdag pa niya, siya pa rin ang banal na doktor. Ngunit sinabi ni Patriarch Han Chol na ang pinakamahalagang bagay ay nawawala. At ito ay ang tao. Ayon kay Patriarch Han Chol, ang mga nilalang na maaaring kontrolin ang mga utos na iyon ay ang mga tao. Sa kabaligtaran, nagtaka si Namgang Dizo kung bakit hindi siya nasaktan. Kaya napaisip siya kung nasira ba ang katawan niya. Gayunpaman, ayon sa kanya, magulo pa rin ang loob ng katawan niya. Ngunit nagulat ang maltong ito at hindi siya makapaniwala na nagawa ni Namgang Dizo na makamit ang 4 na anyo. Ayon sa maltong ito, iyon ay isang bagay na makakamit lamang ng isa sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng yin at yang pagkatapos ng lubos na pag-unawa sa kanilang mga prinsipyo. Kaya't nagtaka siya kung paano ito nagawa ng walang alam na baguhan na iyon. Kahit ang 5 elemento, gulat na sinabi nitong multo. Gayunpaman, ayon kay Namgang Dizo, talagang umalis na sila, at tumira sa loob ng kanyang katawan. Samantala, ayon sa maltong ito ay kalokohan. Dagdag pa niya, ang katawan ng bastardo na iyon ay nakakuha ng kaayusan sa sarili nito, sa kabila ng wala siyang alam o ginagawa. Bukod dito, upang isipin na mayroong isang walang katotohanan na paraan upang matutunan ang yin-yang mind art. Alinsunod sa maltong ito sa kanan, kahit pagkatapos ng kamatayan, iyon ang kanyang unang pagkakataon na nakasaksi ng isang mapangahas na pangyayari. Dagdag pa niya, sa kakulangan ng kaalaman ni Namgang Dizo, siya ay dapat na agad na naging isang pile pagkatapos subukang ilipat ang mga enerhiya. Sa sandaling ito, natatarante si Namgang Dizo habang sinasabing, "Wag dyan. Wag kang pumunta ulo ko. Ayokong maging tanga. Hoy, energies, magpakabait ka ha. Bumaba kayo pabalik." Ngunit bigla-bigla, umakyat ang enerhiya sa ulo ni Namgang Dizo. Kaya napasigaw na naman siya sa sakit. At bilang resulta, bumagsak si Namgang Dizo sa sahig. Sa isang iglap, ang maltong nasa kanan ay nagtanong sa kanyang kasama kung napatay ba talaga si Namgang Dizo dahil doon. Agad namang sumagot itong multo sa kaliwa at sinabing umaasa siya. Sa kabilang dako, ayon kay Patriarch Han Chol,
marami sa mga taong tinatawag na absolute beings sa martial realm ay may katulad na simula. Ang sekta ng Wudang ay hindi tinawag na pinakamalakas sa mundo ng walang dahilan. Bagamat kasaysayan lang yun ngayon. Bilang karagdagan ni Patriarch Hanchul, mga ganap na nilalang, bukod sa kanya, sino pa ang naroon? Ang kanyang namayapang ama, ang kanyang unang anak, at ang pumatay sa 5 dakila, sa 5 hari, at isa sa 5 Panginoon ng Central Plains. Naging sanhi ng malaking digmaan ng demonyo, at ang pagbagsak ng templo ng Shaolin. Kinuha ang sagradong archive ng banal na kasulatan kasama ang demonyong kulto, at sinubukang sakupin ang gitnang kapatagan o Central Plains. Ang makalangit na demonyo ng nakaraan. Bukod dito, ayon kay Patriarch Hanchul, bagamat ang makalangit na demonyo ng nakaraan ay naging isang demonyong nilalang at pinugutan ng ulo ng kanyang ama, si Namgang Bigwang. Higit pa rito, ayon sa ama ni Patriarch Hanchul, ang makalangit na demonyo ay nagkaroon din ng mga binhi upang maging ganap na nilalang. Subalit parang wala siyang talento upang mamulaklak. Sa hindi inaasahan, galit na tinanong ni Dr. Lihan ang Patriarch kung bakit niya binanggit ang kanyang sarili at ang lahat ng iba pang mga tao ng biglaan. Tinanong din ni Dr. Lihan si Patriarch Hanchul kung sinasabi niya ba na ang kanyang bunsong anak ay may disposisyon na maging isang ganap na nilalang tulad nila. Dagdag pa ni Dr. Lihan, inaamin niya na medyo espesyal si Namgang Dizo. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng 3 pangunahing pamamaraan ng espada sa itaas ng makalangit na konstitusyon, siya ay karaniwang ang incarnation of the basics. Ngunit ayon kay Dr. Lihan, sa huli, sila pa rin ang mga pangunahing kaalaman. Gaano man kahanga-hanga ang mga batayan ni Namgang Dizo, hindi sila makakalaban ng tunay na kapangyarihan. Bilang karagdagan sa banal na doktor, may makuha man si Namgang Dizo mula sa 10,000 archive o wala, mayroon lamang siyang 3 araw. Pagkatapos nun, tinanong ni Dr. Lihan kung gaano kalaki ang posibleng gawin sa maikling panahon na iyon. Kaya tinanong din ni Patriarch Hanchul ang banal na doktor kung paano niya ito malalaman kung hindi pa niya ito nararanasan. Bilang karagdagan kay Patriarch Hanchul, sinabi nila na ang mga taong hindi pa nakakita nito ay hindi makapaniwala. Para sa kanila, ang mga dragon ay mga ilusyon lamang at ang mga phoenix ay gawa-gawa lamang. Kaya sinabi ni Patriarch Hanchul sa banal na doktor na mauunawaan din niya sa lalong madaling panahon. Sa kabilang banda, ayon sa maltong ito sa kaliwa, kanina pa. Kaya tinanong niya kung bakit walang kaluluwang lumalabas sa katawan ni Namgang Dizo. Ang nakakagulat. Biglang bumukas ang mga mata ni Namgang Dizo. Natakot ako, sambit ng maltong nasa kaliwa. Samantala, nag-iisip si Namgang Dizo kung gaano siya katagal sa nawalan ng malay. Bigla-bigla, napansin niyang 3 araw na pala ang nakalipas. At halos 1 oras na lang ang natitira para sa kanya. Dagdag pa ni Namgang Dizo. Dapat ay may nakamit man lang siya na isang bagay na maaari niyang gawing dahilan para sa baliw na iyon. Samantala, ang mga maltong ito ay tumatawa dahil gaya ng inaasahan nila. Mukhang nabigo si Namgang Dizo na matutunan ang yin-yang mind art. Ngunit sa hindi inaasahan, may kung anong kumikiliti sa bandang pusod ni Namgang Dizo. Kaya napaisip siya kung ano iyon. Napaisip din siya kung na-constipated ba siya dahil sa pagtulog ng 3 araw na sunod-sunod. Pero sabi niya na hindi. Tapos inisip niya ulit kung dahil ba yun sa kanyang dansyan. Sa kabilang panig, parehong nabigla ang mga maltong ito sa kanilang nasaksihan. Dahil hindi sila makapaniwala na nagawa talaga ito ni Namgang Dizo. Dagdag pa ng maltong nasa kaliwa. Nag-ugat ang isang binhi sa malawak na lupain. Ang Baihui Acupoint ay naharang ng mahigpit, ngunit ang 5 elemento ay naayos na sa lugar. Dagdag kaalaman, ang Baihui, o ang Dang Convergence ay isang acupressure point na matatagpuan sa gitnang linya ng ulo kung saan nagtatagpo ang 6 na masisiglang channel ng yang at lahat ng kai sa isang punto. Alinsunod sa espiritong ito sa harapan, sa huling pagkakataon na may nakakuha nito, kahit papaano ay nagmukha silang makapangyarihan. Kaya hindi siya makapaniwala na ito ang half-baked na bata sa oras na iyon. Gayunpaman, ayon sa maltong ito, ang martial arts ay tungkol sa pinagsama-samang pag-unlad. Kaya sinabi niya na simula pa lang iyon. Dagdag pa niya, ito ay maaaring maging isang damo lamang. Isang punong ilang beses na mas mataas kaysa sa tao.
o isang napakalaking bundok na umaani ng paghanga at paggalang ng mga tao. Sa udyok ng sandali, biglang bumukas ang pinto at may nagsabi kay Namgang Dizo na oras na para umalis siya. Gayunpaman, ang mga multong ito ay nagsabi na dapat niyang bantayan si Namgang Dizo. Dagdag pa niya, kung si Namgang Dizo ay tunay na katulad ng mga nilalang na iyon, napaisip siya kung gaano kalayo ang mararating niya pagkatapos nito. Sinabi din niya na aabangan niya. Well, titingnan mo ba iyon? Gaya ng sinabi ni Namgang Dizo. At ayon sa kanya, siya ay ikinulong at pinahirapan sa loob ng 3 araw, at wala man lang sulyap kay Namgang Jetchian. Maghintay ka lang, at sisiguraduhin kung bubugbugin kita ng sambit ni Namgang Dizo, ngunit hindi man lang siya natapos sa pagsasalita nang sabihin sa kanya ng taong ito na hinihintay niya siya. Kaya naman natigilan si Namgang Dizo sa puntong ito. Nagulat din siya, matapos niyang makita ang kanyang pangalawang kapatid. Sa isang iglap, tinanong siya ni Namgang Dizo kung ano ang kailangan niya sa kanya. Ngunit tinanong din siya ni Namgang Jung kung kailangan ba niya ng dahilan upang puntahan ang kanyang nakababatang kapatid. Kaagad, napatawa si Namgang Dizo habang sinasabi niya na syempre hindi. Bukod dito, sinabi ni Namgang Dizo na natutuwa siyang makita siya. Ngunit sa isip niya, sa estado ng kanilang relasyon, tiyak na may motibo si Namgang Jung. Sa hindi inaasahan, inutusan ni Namgang Jung ang kanyang bunsong kapatid na sundan siya. Kaya naman natarante si Namgang Dizo habang tinatanong niya ang kanyang kapatid kung saan sila pupunta. Pero sinabi lang sa kanya ni Namgang Jung na malalaman niya kapag nandoon na siya. Sa kasalukuyang panahon, sinabi ni Namgang Jung sa kanyang bunsong kapatid na gusto lang niyang makasama siya sa pagkain para komportable silang makapag-usap ng hindi natatapakan ang mga balat ng itlog. Gayunpaman, sa isip ni Namgang Dizo, siya ay tiyak na si Namgang Jung ay hindi ang uri ng tao na gagawin iyon ng walang dahilan. Kaya napaisip siya kung nilagyan ba ni Namgang Jung ng lason ang mga pagkain. Sa kabilang banda, ayon kay Namgang Jung, akala niya ay mahilig sa karne si Namgang Dizo, kaya sinadya niyang maghanda ng mga side dishes na nakabatay sa karne. Pagkatapos ay tinanong niya, siya kung hindi ba pasok sa panlasa niya ang pagkain iyon. Subalit sa hindi inaasahan, sinabi ni Namgang Dizo na hindi, at pagkatapos ay nagpasalamat siya sa pagkain. Kaya naman natigilan si Namgang Jung habang nakatitig sa nakababatang kapatid. Gayunpaman, sa isip ni Namgang Jung, hindi niya masabi kung walang asal si Namgang Dizo, o sadyang walang isip. Bukod dito, pinagtatakahan din ni Namgang Jung kung ano ang nakita ng second strategist kay Namgang Dizo. Dagdag pa niya, upang hatulan ang kanyang sarili, pinilit niyang paalisin si Namgang Jetchian nang makita niyang naghihintay ito sa labas ng archive. Ngunit nagtaka siya kung hindi ba ang batang ito ay isang immature na bata. Ang nakakagulat, tinawag bigla ni Namgang Dizo ang kanyang kapatid. Sa isang iglap, tinanong siya ni Namgang Jung kung ano ang problema. Gayunpaman, sa isip ni Namgang Jung, alam niya na magtatanong si Namgang Dizo kung bakit niya siya hinanap kung nag-iisip siya ng tama. Ngunit sa hindi inaasahan, nagtanong si Namgang Dizo kung maaari ba siyang magkaroon ng higit pa niyan, iyon, at 2 pang mangkok ng kanin. Bilang resulta, napaisip si Namgang Jung kung isa bang baboy ba si Namgang Dizo. Oo naman, kumain ka lang hanggat gusto mo. Wika pa ni Namgang Jung. Kaya naman agad siyang pinasalamatan ni Namgang Dizo. Sa sandaling ito, sinabi ni Namgang Dizo na sa tingin niya ay talagang mabait na tao ang kanyang kapatid. Subalit, sinabi lang ni Namgang Jung sa kanyang nakababatang kapatid na nag-overreacting lang siya. Pagkatapos ay sinabi din niya sa kanya na walang lang yun. Dagdag pa ni Namgang Jung. Mukhang nag-e-enjoy din si Namgang Dizo sa stir-fried bean sprouts. Kaya binigyan pa siya ni Namgang Jung pagkatapos nito. Sinabi ni Namgang Dizo sa kanyang kapatid na napakasaya niya sa sandaling iyon. Bukod dito, sinabi rin ni Namgang Dizo na ang kanyang pangalawang kapatid ay talagang pinakamahusay. Ang pinakamahusay sa mundo, pero biglang natigilan si Namgang Jung. Pagkatapos ay napaisip siya kung ano ang kakaibang pakiramdam na iyon sa kanyang dibdib. Dagdag pa niya, karaniwan, agad niyang hahawakan ang panga ni Namgang Dizo at tatanungin kung ano ang kanyang itinatago. Ngunit kakaiba, dahil hindi siya pinalala ni Namgang Dizo, gayunpaman. Habang kumakain si Namgang Dizo,
May napansin si Namgang Jung. Ayon sa kanya, gaya ng inaasahan, parang nakuha na ni Namgang Dizo. Isang pamamaraan na mahirap gawin ng katawan, kahit na naiintindihan ito ng isip. Gayunpaman, ang katawan ni Namgang Dizo ay pamilyar dito. Ginagamit pa niya ito ng hindi namamalayan. Dagdag pa ni Namgang Jung. Sa oras na iyon, si Namgang Dizo ay isang ahas. Ilang sandali pa, niyaya ni Namgang Jung ang kanyang kapatid na mamasyal. Kaya agad namang pumayag si Namgang Dizo sa kanyang kuya. Subalit, sa isip ni Namgang Dizo, iyon ay kakaiba. Tapos nagtaka siya kung bakit maganda ang pakikitungo sa kanya ng kapatid niya. Bukod dito, sigurado si Namgang Dizo na hindi ganoon si Namgang Jung sa kanyang nakaraang buhay. Ayon sa kanya, si Namgang Jung ay mas malupit at malamig ang dugo kaysa sa iba. Ang ahas na may 3 ulo, ang tawag nila sa kanya. Samantala, biglang tinawag ni Namgang Jung ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay bigla niyang sinabi sa kanya na tila natutunan niya ang yin yang mind art. Kaya naman nagulat si Namgang Dizo sa narinig. Higit pa rito, sinabi ni Namgang Jung na nakuha rin niya ito sa 10,000 archive. Ngunit sa isipan ni Namgang Dizo, natitiyak niya na ang kanyang panganay na kapatid lamang ang magbubunyag ng yin yang mind art sa loob ng 1 taon. Kaya naman nagtaka siya kung paanong nagkaroon na nito ang kanyang pangalawang kapatid. Gayunpaman, inisip din ni Namgang Dizo kung alam na ng karamihan sa mga pangunahing miyembro ng angkan ng Namgang ang tungkol sa sining ng pag-iisip ng yin yang. Ngunit iniisip niya kung bakit ito naiwan sa 10,000 archive. Samantala, sinabi ni Namgang Jung sa kanyang kapatid na isaisip niya na ito ay walang iba kundi isang miscellaneous martial art. Kaya't makabubuti kung si Namgang Dizo ay hindi mag-iisip ng malalim dito. Kaya natigilan si Namgang Dizo matapos sabihin ng kanyang kapatid na ito ay isa lamang sari-saring martial art. Kahit na naging ganoon kalaki ang dansyan ni Namgang Dizo salamat dito. Gayunpaman, ayon sa kanya, actually, medyo malaki daw. Kaya napaisip siya kung tama bang tawaging dansyan iyon. Dagdag pa ni Namgang Dizo. Para siyang nakatayo sa isang malawak na lupain mag-isa. Hindi lang yan, ang paraan ng pagtingin niya sa mundo mismo ay nagbago rin. Sa hindi inaasahan, tinanong siya ni Namgang Jung kung ano ang ginagawa niya doon. Sa isang iglap, humingi ng tawad si Namgang Dizo tapos sinabi niya sa kanya na nagmamasid siya sa malayong kabundukan saglit dahil sa sobrang busog niya. Alinsunod kay Namgang Jung, kung isa sa alang-alang kung gaano karami ang kinain ni Namgang Dizo, hindi ito nakatulong. Sa puntong ito, biglang umungol si Namgang Dizo na para bang siya'y nasasaktan. Kaya tinanong siya ni Namgang Jung kung ano ang mali. Tinanong din niya ito kung masama ba ang pakiramdam niya. Kaya agad namang sumagot si Namgang Dizo at sinabing sa tingin niya ay may hindi natunaw na pagkain. Agad-agad, sinabi ni Namgang Jung na nag-aalala siyang mangyari iyon. Pagkatapos nun, sinabi niya sa kanya na itutuloy na lang nila ang kanilang pag-uusap sa ibang araw. Agad namang nagpasalamat si Namgang Dizo sa kanyang kapatid sa mga pagkain. Kasunod nito, nagmamadaling lumayo si Namgang Dizo sa lugar ni Namgang Jung. At ayon sa kanya, maswerte siya na pinakawalan siya ng kapatid niya. Sa kabilang banda, sabi ni Namgang Jung na yun ay kakaiba. Dagdag pa niya, medyo hindi kasiya siya ang araw na iyon. Pero biglang natigilan si Namgang Jung dahil ayon sa kanya, ang bahay pagamutan ay wala sa direksyon na iyon. Makalipas ang ilang sandali, ayon kay Namgang Jung, nakilala niya ang kanyang bunsong kapatid at nadiskubre niya na nakuha ni Namgang Dizo ang yin yang mind art. Kaya sabi ni Namgang Jung, na natupad niya ang kanyang layunin. Ngunit ayon kanya, ang mga mata ni Namgang Dizo, na para bang wala siya sa kanyang paningin. Pareho sila ng kuya niya. Nakatingin lang sa malayo. Bukod dito, ngayong naisip ito ni Namgang Jung. Yung tawa nung umatras yung second strategist, may binabalak siya at sigurado si Namgang Jung doon. Kaya sinabi ni Namgang Jung sa kanyang sarili na hindi niya maaaring iwanan ang mga bagay-bagay. Dagdag pa niya, dapat niyang tukuyin kaagad ang kakaibang pakiramdam na naramdaman niya mula kay Namgang Dizo. Sa kabaliktaran, ayon kay Namgang Dizo, siya ay tiyak na ang kanyang kapatid na si Jung at ang iba pang mga miyembro ng angkan ay hindi napagtanto ang tunay na epekto ng yin yang mind art. Bukod dito, naintindihan na ngayon ni Namgang Dizo ang dahilan kung bakit nagpatuloy ang kanyang kapatid na si De sa pagtatrabaho ng husto, kahit noong ganoon na siya kalakas.
Gayunpaman, sinasabing ang martial artist ang pinakamalakas sa ilalim ng langit, ang kanyang ama, si martial god Namgang Hanchol. Dagdag pa ni Namgang Dizo, siguradong may nakita sa kanilang ama ang kapatid niyang si De. Siya ay gumagawa ng isang walang katapusang pagsisikap upang habulin ito. Kung ganoon, kung pupuntahan ni Namgang Dizo ang kanyang ama sa sandaling iyon, napaisip siya kung hindi kaya niya matutuklasan ang isang bagay mula sa kanyang ama tulad ng ginawa ng kanyang kapatid na si De. Sa hindi inaasahan, sinabi ng gwardya na ito kay Namgang Dizo na naghihintay na sa kanya ang patriarka. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na maaari nang pumasok si Namgang Dizo. Kaya naman natigilan si Namgang Dizo dahil naguguluhan siya kung paano nalaman ng kanyang ama na darating siya. Samantala, iyon ang unang beses niyang pagtungtong sa manor ng Patriarch. Biglang nagsalita si Patriarch Hanchol at sinabing, halika sa loob. Agad-agad din, humingi ng paumanhin si Namgang Dizo sa kanyang ama sa kanyang panghihimasok. Kaagad, sumagot din si Patriarch Hanchol at sinabing oo. Kasunod nito, tinanong ni Patriarch Hanchol ang kanyang bunsong anak kung nakita ba niya ito. Kaya naman nabigla at natarante si Namgang Dizo sa sandaling ito. Sa hindi inaasahan, inutusan ni Patriarch Hanchol si Namgang Dizo na magsalita. Tapos tinanong niya siya kung ano ang nakikita niya. Gayunpaman, nangangatog si Namgang Dizo, at ayon sa kanya, alam niya na ang kanyang ama ay isang hindi kapani-paniwalang nilalang, ngunit kung iisipin ay hanggang doon na lang. Para siyang hubot-hubad sa ilalim ng araw. Dagdag pa niya, kitang-kita niya ang rurok ng kanyang kapatid na si Jung. Sa sapat na pagsisikap, naniwala siyang maaabutan niya siya. Ngunit sa kanyang ama, hindi ito nakita ni Namgang Dizo. Gayunpaman, alinsunod kay Namgang Dizo, ito ay bahagyang nakikita ilang sandali lamang ang nakalipas, bahagyang natatakpan lamang ng tila mga ulap. Ngunit sa sandaling iyon, ulap lang ang nakikita niya. Kaya't napaisip si Namgang Dizo sa puntong ito kung bakit kailangan niyang puntahan ang kanyang ama. Bilang karagdagan sa kanya, siya ay baliw para i-consider niya ito. Kung ang kanyang ama, o ang kanyang kapatid na si De ang humahabol sa kanya, napagtanto ni Namgang Dizo kung gaano kahusay ang Namgang Noble Clan. Ngunit sino ang nagmamalasakit sa martial arts? Dahil ayon sa kanya, ang pagtakas ang tanging paraan para makalabas sa buhay kasama ang mga halimaw sa paligid. Bigla-bigla, sinabi ni Namgang Dizo sa kanyang ama na nakikita siya nito. Nakikita mo ako, sambit ni Patriarch Hanchol. Gayunpaman, sa isip ni Namgang Dizo, sinabi lang niya ang nakikita niya. Kaya napaisip siya kung may nagawa ba siyang mali. Subalit ang nakakagulat, tinanong ni Patriarch Hanchol ang kanyang anak kung nais niya bang malampasan niya siya. Dagdag pa ni Patriarch Hanchol, nang makita niya ang kanyang ama pagkatapos matutunan ang yin-yang mind art, nakita niya ang isang napakalaking gintong dragon. At nang makita siya ng panganay na kapatid ni Namgang Dizo, sinabi niya na nakakita siya ng matalim na espada. Bukod dito, sinabi ni Patriarch Hanchol sa kanyang anak na nang makita niya ito. Siya ay nabihag, nakakadena dito. Gusto niyang maging katulad, gusto niyang maging pareho, at gusto niyang lampasan ito. Iyon ang natural na instinct na nararapat na taglay ng lahat ng nabubuhay na organismo. Ngunit si Namgang Dizo ay humihingi ng tawad sa kanyang ama dahil ayon sa kanya, hindi niya iyon naramdaman kahit kaunti. Agad-agad, tinanong siya ni Patriarch Hanchol kung ano iyon, na gusto niyang maging, gayunpaman. Nagulat si Namgang Dizo na hindi nagalit ang kanyang ama at nagtanong pa ito bilang ganti. Samantala, ayon kay Namgang Dizo, mas nagsasalita ang kanyang ama kaysa sa karaniwan. Gumagawa pa siya ng iba't ibang facial expression. Kaya naman nagtaka si Namgang Dizo kung may nakapagpagaan ba sa kanyang kalooban. Sa isip ni Namgang Dizo, halata na mahuhuli siya kung magsisinungaling siya. Kaya sinabi niya sa kanyang sarili na dapat niyang gamitin ang pagkakataong iyon para ipahayag ang kanyang puso. Sa isang iglap, sinabi ni Namgang Dizo sa kanyang ama na, sa totoo lang. Gusto lang niyang magtayo ng farm sa isang liblib na lugar. Habang nakikinig si Patriarch Hanchol, sinabi ni Namgang Dizo na hindi niya aakalaing may talento siya sa martial arts. Dagdag pa niya, sumakit ang ulo niya habang tinitingnan lang niya ang lahat ng martial arts books sa 10,000 archive.
Sinabi din niya sa isip niya ay dapat maging Vice Patriarch ang kanyang panganay na kapatid. Si Namgang Dizo, mismo, ay walang pagnanais na maging susunod na pinuno ng angkan. Kasunod nito, sinabi ni Namgang Dizo sa kanyang ama na ang merchant business ay nakakaakit sa kanya nitong mga nakaraang araw. Kaya tinanong niya siya kung dapat ba niyang subukan ito. Maliban doon, sinabi din niya sa kanyang ama na kung ibibigay lang niya ang kanyang utos, tiwala siya na gagawin niya ang kanyang makakaya. Sinabi rin ni Namgang Dizo sa kanyang ama na maniwala lang siya sa kanya. Ngunit ang nakakagulat, ngumiti lang si Patriarch Hanchol. Kaya naman natigilan si Namgang Dizo sa sandaling ito. Sa hindi inaasahan, tinuwanan siya ng malala ni Patriarch Hanchol. Hanggang dito na lang sa ngayon, maraming salamat sa panunood. Sana ay nag-enjoy ka sa panunood. Kung nais mong magkaroon ng isa pang bahagi ng recap na ito, huwag kalimutan e-like ang videong ito at huwag ding kalimutan na magkomento, mag-share, at mag-subscribe sa aking channel para sa marami pang content tulad nito. Hanggang sa susunod.